Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Pag-usapan po natin ang tungkol po dito sa West Philippine Sea na kung saan ayon sa mga kritiko ng ating Pangulo at isa na nga po rito mismo ang kanyang kasama sa partido na si Manny Pacquiao, na ayon sa kanya ay nakukulangan siya sa ginagawa ng ating Pangulo tungkol po dito sa West Philippine Sea. Ang tanong po dito, talaga bang nais ibigay ng ating Pangulo ang West Philippine Sea sa mga Chino? Sapagkat mismo sinabi ng Pangulo na hindi niya itataboy o paalisin ang mga Chinese vessels na nasa Scarborough Shoals. So, ang tanong po dito, talaga bang ibinibigay na ng ating Pangulo ang West Philippine Sea? Ang sagot po natin, hindi. Bakit ayaw itaboy ng ating Pangulo ang mga barko ng Chino? Sapagkat alam po ng Pangulo na hindi kusang aalis ang mga barko ng China sa nabanggit na lugar. Hindi po sila aalis sapagkat ayon sa kanila, ito ay bahagi ng kanilang teritoryo. Katulad din naman ng sinasabi natin na iyan ay atin exclusive economic zone. At katunayan, mayroon na nga pong desisyon dyan ang International Arbitral Commission. Ngunit alam po natin, alam ng Pangulo natin, na hindi po kinikilala ng China ang nabanggit na desisyon. Sa makatuwid po, insofar as the Chinese are concerned, they don't care of the decision, of the said decision. And definitely, we cannot assert upon them to respect, to comply with the decision, katulad po ng sinasabi ni Associate Justice of the Supreme Court Antonio Carpio at nitong sinasabi po na maritime expert na si Attorney Batumbakal. Hindi po nila kinikilala ang nabanggit na desisyon. Sa makatuwid, kahit tayo po ay bumalik sa international community upang ipatupad ang nabanggit na desisyon, hindi po yan kinikilala ng China. Sa makatuwid, hindi po sila kusang aalis dahil lamang mayroon ng desisyon ang United Nations na pabor sa Pilipinas. Hindi po. So ang ibig po sabihin niyan, maliwanag na kung nais nating paalisin, yan po ay dadaanin sa gera, sa isang digmaan kung saan kailangan paputukan ang mga nabanggit na barko ng ating Philippine Navy o ng ating Air Force upang sila ay maitaboy. Ngunit hindi po yan ang mangyayari. Kapag pinaputukan po natin yan, sigurado po nalalaban ang China.
At iyan po ang simula ng ikatlong pandaigdig na digmaan na siya pong iniiwasan ng ating Pangulo. The reason why hindi po pinipilit ng Pangulo na paalisin ang mga barko na yan ay ayon sa kagustuhan ng mga kritiko. Ang Pangulo po is trying to find a way where the dispute between China and the Philippines could be settled by diplomacy. At this point in time, hinahayaan po natin sila na nariyan kasi ayaw nga nilang magkusa. But it does not mean na igini-give up na natin ang nabanggit na teritoryo. The President wants to solve it by diplomacy and it takes time. It takes time. Yan po ang katotohanan. Marami po, sa nangarito ngayon si Manny Pacquiao. Ang sinasabi po natin dito sa mga kritiko, you are not the architect of our foreign policy. Hindi pwede na kung ano ang gusto nyo siyang gagawin. The President knows what is the best to deal with the situation at the moment. Kaya sa halip po na magmarunong kayong mga kritiko, it is much better that you leave it to the President. Alam nyo po naman na hindi lamang or that only the President can do what you want to do with the West Philippine Sea. Pwede po kayong magbigay ng suggestion, pero hindi po yung katulad ng ginagawa nyo na mayroong malisya. Mayroong malisya sapagkat you want to inject upon the minds of the public that the Philippines or the President is giving up that portion of our territory. Bakit ginagawa ninyo yan? Because of your political interest. Katulad halimbawa si Manny Pacquiao, President of the PDP Laban. Upang mapansin, at totoo naman, napansin naman talaga siya with his pronouncement na hindi siya satisfied o nakukulangan siya sa ginagawa ng ating Pangulo tungkol dyan sa West Philippine Sea issue. Totoo namang napansin ka, Manny. Ikaw ang laman ng social media, ikaw ang laman ng mga balita. Pero, hindi ayon sa inaasahan mo na ikaw ay hangaan ng sambayan ng Pilipino. On the contrary, katulad din ang ginagawa ni Antonio Carpio, sa halip na hangaan kayo, mas lalo lamang kayong nasisira sapagkat maliwanag naman, kitang-kita naman ang malisya behind your pronouncement. Ikaw, Manny, magyayabang ka. Sabihin mo kulang ang ginagawa ng ating Pangulo. Sa tingin mo, kaya mo. Anong gagawin mo? Makipagsuntukan sa China?
makipagsuntukan ka para umalis ang mga barko na yan. Yun lang naman ang kaya mo. Si Antonio Carpio, si Batong Bakal, ang laging sinasabi, pumunta ka, bumalik. Dapat bumalik si Pangulong Duterte sa international community upang ipatupad yung desisyon na yan. Sapagkat pag hindi na ipatupad, mawawalan ng bisa ng ang UNCLOS. Yung United Nations Convention of this. Paanong babalik ka doon para ano? Ang question ba dyan, Antonio Carpio, Batong Bakal, pag bumalik ba tayo doon, will it be for the United Nations to initiate, to fire the vessels of Chinese in the West Philippine Sea just for them to be out of the area? Di gera ang hinahanap mo, Antonio Carpio, Batong Bakal. Sabi niya, hindi magkakagera yan. Kailangan lang pumunta doon. May desisyon na nga eh. Kailangan pa natin mag-request ng naipatupad. Sa tingin nyo, gagawin yan? Ang hirap sa inyo, lalo na ikaw, Antonio Carpio. Laging ang tinitingnan mo, legal, na pananaw, legal. Yes, legally, it's no question, it is ours, based on international law. As in fact, there is already a decision to that effect. But the question is, sinusunod ba ng China? At kung hindi sinusunod, is the United Nations is willing to enforce it by using force against China just for that decision to be implemented? Definitely, ang United Nations is not propagating war. Alam din nila na kapag ipinilit nila yan, kaya nga, nandyan yung mga warship ng mga European marami na dyan. Sapagkat talagang gusto ng mga bansa. Kaya lang, kahit din sila, even the international community is hesitant. Kasi hanggat maaari nga, nagigirian, hanggang girian. But at the moment, nasa atin ang bola. Bakit nasa atin ang bola? Kung si Pangulong Duterte ay padalos-dalos sa kauudyok niyong mga kritiko na hindi nyo hindi malaman natin kung nasaan ang mga utak nyo. Pag nagpaputok si Pangulong Duterte, tutulong ang Amerika, tutulong ang mga allied countries. Gira patani. At tayo ang madudurog. Ulit-ulit natin sinasabi ito para maintindihan ninyo. At maintindihan ng sambayan ng Pilipino kung bakit ganito po ang attitude ng ating Pangulo towards the issue. We repeat, the President is not giving up to the China or to Chinese that portion of the sea. But he is not also willing to go war with China because of the issue. Otherwise, it would be the end of the Philippines, which of course the President is not willing to take the risk. So ang ginagawa po ngayon, while we are trying to find a diplomatic solution, we need to be friendly. We need to be we need to have peace with
these people. At ang hinihingi nga ng presidente sa China, hayaan ang ating mga mangingisda na pumalaot, huwag itaboy ng mga Chinese vessel sapagkat that could also be a provocation on the part of the Chinese authority kapag ginawa yon. At hindi rin natin alam kung how long we can be patient towards the Chinese if they would be harassing our fisher folks. Kaya ito po ang hanggat maaari ang Pangulo ay kumbaga nagpipigil at dapat ang papel nating mamamayan, ang papel nating mga Pilipinos, suportahan ang ating presidente sa kanyang pagsisikap na ma-solve ito, to solve the problem by way of diplomatic approach rather than through war. Kaya kayong mga kritiko, be prudent. Huwag niyong isipin lamang ang inyong political interest. Gusto niya lang, ito yung issue na ginagamit niyo sapagkat madaling ikwento sa sambayanan na ang Pangulo ay natutulog. Kaya sabi ni Carpio, gisingin ang Pangulo upang makita niya ang nangyayari sa West Philippine Sea. Carpio, sabi nga natin, kagalang-galang ka sana. At naniniwala tayong mas talino ka sana being a long associate justice of the Supreme Court. Ang problema sa'yo, namolitika ka na. Kaya dahil sa pamumulitika mo, nagiging sinungaling ka, nagiging bobo ka, nagiging manluloko ka sa sambayan ng Pilipino. Bakit? We believe personally that you understand the nature of what the president is doing. Kaya lang, nilalagyan mo ng malisya nang sa gayon magalit ang sambayan ng Pilipino sa ating Pangulo para kung sino man ang kanyang i-endoso sa May 2022 ay hindi tangkilikin ng sambayanan sapagkat galit sila sa Pangulo dahil pinabayaan o ibinigay nito ang West Philippine Sea. Yun ang gusto mong ipagdiinan sa utak ng sambayan ng Pilipino. Katulad din po to si Manny Pacquiao at sa ibang mga kritiko. Si Pangilinan, yung mga dilawan na yan, yung opposition. Because this is the only concrete and valid issues that you can use against the president. Although, of course, you know for a fact that the president is not giving up that territory. The president is looking for a diplomatic solution to the problem para maiwasan ang digmaan. Iyan po. At alam nyo yan. Kaya nga lamang you distorted the facts or even nagpupunla kayo ng kasinungalingan sa utak na sambayanan sa pagsasabi na si Pangulong Duterte ay nagpapabaya, natutulog
at nais nang ibigay ang West Philippine Sea sa mga Tsino. Yan po ang ginagawa ninyo. At iyan po ay masama sapagkat hindi naman totoo. Ang pangkaraniwang mamamayan po, hindi nyo mauuto. Hindi nyo mauuto. Ano pa man ang sinasabi nyo. Politika lang naman ang gusto nyo. At ito nga ang nakakulungkot sa bahagi ng mga Pilipino. Sapagkat dahil lamang sa politika, di bali nang mapahamak ang buong sambayanan. Wala kayong pakialam na kung magkagira, mamamatay ang lahat ng Pilipino, malulusaw ang ating bansa. Hindi nyo iniisip yun. Ang iniisip nyo lang, mapasama nyo sa mata ng mga tao ang ating Pangulo by all means. That's to promote your political interest. Pero hindi nyo na tinitingnan na sa kaunting pagkakamali sa gagawing desisyon ng ating presidente at kung magpapadala siya sa udyok ninyo, it would be the end of the Philippines. Tayo po ay mapapahamak lamang. Kaya po ito ang ginagawa ng ating mga Pangulo o ng ating Pangulo. So, sana po, for the good of the majority, for the good of the country, baka naman po, pwede nating katukin ang inyong mga damdamin, ang inyong mga puso, ang inyong konsensya, na sana sa ganitong pagkakataon na nalalagay ang bansa natin sa panganib, we must be prudent, lalo na kung ikaw ay opisyal, mataas ang katungkulan sa ating bayan. Dapat sa mga bagay na napakasilan ay nag-iingat po tayo sa mga salita na ating binibitawan. Lalo na po dito sa isyu ng West Philippine Sea. Sapagkat kaunting pagkakamali lamang po. Kaunting pagkakamali lamang. Pwede pong magkagera. At dapat ito yung iniiwasan natin more than anything else. Ito po sana ang iniisip natin. You can make some other issues. Pero itong sa West Philippine Sea, this is very volatile. Kunting pagkakamali lamang po, pwede na po tayong mabura sa mundo. Yan po ang katotohanan. So, sa halip na ang tingnan nyo lamang yung personal na interest, tingnan nyo muna ang interest ng sambayanan. Manny Pacquiao. Noong una, Manny Pacquiao, akala natin mahal mo ang bayan. Kung lalaban ka sa boxing, lagi mo sinasabi na ang laban mo para sa bayan. Pero ang laban mo sa politika, dahil namulitika ka na rin, hindi na para sa bayan, para sa sarili mo. Sukdang mapahamak ang bayan. Yan ang katotohanan. At yan ay bunsod sa iyong ambisyon o ng inyong ambisyon na maging Pangulo. Dahil matagal mo itong plinano, matagal mo itong pangarap. Dahil alam mo na hindi ikaw ang i-endorso ng Pangulo sa 2022.
Ngayon, nagbibitaw ka ng mga salita na pampanira o pampasira sa ating Pangulo. Ang pangit sa'yo, baka hindi mo naintindihan, lumalabas kang traidor. Hindi lamang sa ating Pangulo, bagkus sa loob ng iyong partido. Ikaw pa naman din ang Pangulo ng PDP Laban. Pag nasasagasaan ang interes mo, o pagtungkol sa interes mo, wala kang pakialam. Kahit sa loob ng partido mo. Nang isinulong ng partido mo ang Go Duterte tandem, nagalit ka. Ang sabi mo, bilang Pangulo ng PDP Laban, hindi mo hahayaan na maagang mamulitika ang iyong mga kapartido sapagkat dapat harapin muna ang problema sa COVID. Pero ang totoo po, nagulat ka kasi at nagalit dahil ang isinusulong ng mga party mates mo ay si Senator Go as President and Vice President Rodrigo Duterte as Vice President. Nagalit ka dahil hindi ikaw ang isinulong ng iyong mga kapartido. Gayong ikaw ay maagang nagpahayag ng iyong kagustuhan na maging Pangulo o maging standard bearer ng PDP Laban. Sandaling nanahimik ka dahil maraming pumuna sa iyo. At ngayon, pinupuna mo na yung policy ng administration, a major policy, ginagamit na very common issues ng mga opposition at ito ay sinakyan mo. Sa kanila, sa mga opposition, pangkaraniwan yun na gawin nila sapagkat oppositionista sila. Pero sa bahagi mo, it is highly unbecoming. Ibig sabihin, ang magiging tingin sa iyo ng sambayanan ay traidor ka sapagkat nasa loob ka ng partido. Kinukontra mo na mismo ang palisiya ng Pangulo na siyang chairman ng partido nyo. Ang dapat niyan, go out of the party, then talk everything that you wanna say against the president. At least, wala ka na sa partido. Ang problema sa iyo, money. Hindi mo natin alam kung bobo ka talaga, pero ang tingin naman natin sa iyo, may common sense ka. O talagang hindi mo lang abot ito. O talagang nagpapakagago ka na rin. Tapos sasabihin mo, suntukan na lang pag napipikon ka. Gusto mong daanin ang lahat sa suntukan. Eh kasi yan ang kaya mo lang. Kaya gusto mo dito sa China at Pilipinas magsuntukan over the West Philippine Sea issue. Eh hindi ganon ang pagiging Pangulo. Kaya nga man nung magpahayag ka na maging Pangulo, marami nagtaas kilay. Sapagkat sa totoo lamang po, we agree na mabait ka. We agree na matulungin ka. But being a president, hindi lang yan ang requirement. Ang kailangan, mayroon kang quality na katulad ng kay Pangulong Duterte, matapang, magaling, pero marunong maghinay-hinay sa kanyang desisyon kung kinakailangan. Yan ang totoo. And that is the quality
That is the quality of the good president. Sa'yo, ay masyado kang mainit. Siguro, dahil lagi mong tinitingnan ang pagiging kamao mo. Inuulit natin, hindi. You cannot win the presidency by making it appear that you could get everything by force. Dadaanin mo sa boxing. On the contrary, that would be the least element for a presidency. Na kung nagagamit lang ang persa as the last recourse. As the last recourse. For the time being, muli maraming salamat at magandang gabi. Mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Bilang suporta po, we invite you to subscribe our YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat.